Bes, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Seryosong tanong ni Belle sa kanyang kaibigan. Hindi madali ang misyon na to. Isang kilala at nakakatakot na mafia boss ang target mo. Baka kung mapano ka rito, Freya. Nag-aalalang sabi ni Belle. Kaya ako nga to tinanggap, no? Para naman maging exciting ang misyon ko. Sawa na ako sa mga simpleng misyon, Belle. Alam mo ang ibig kong sabihin. Isa pa, malaki ang bayad dito. Kahit isang taon akong hindi tumanggap ng misyon, mabubuhay ako. Kaya wag ka na mag-alala sa akin, Bes. Para namang hindi mo ako kilala. Seryosong sambit ni Freya. Naninigurado lang ako. Hindi pa rin nawala ang pag-aalala sa mukha ni Belle habang nakatitig siya sa kaibigan. May plano ka na ba? Tanong nito. Marahang tumango si Freya. Nakita ko naghahanap sila ng kasambahay. Magiging madali ang pagpasok ko sa bahay nila kung matatanggap ako doon. Napabuntong hininga na lamang si Belle. Kitang-kita niya kasi ang kasabikan sa mga mata ng kanyang kaibigan. Kaya naman alam niyang wala na siyang magagawa para pigilan pa ito. Siguraduhin mo lang na uuwi ka sa kondo ng buhay at buo yung katawan mo. Wala akong balak na mag-asikaso ng lamay at libing mo Pababayaan kita mabulok sa kung saan. Biro ni Belle. Hinding-hindi mangyayari yan. Ano ka ba? Wala ka naman yatang tiwala sa akin Mayabang na sagot ni Freya. Bahagya din siyang ngumiti kalaunan. Nagtawanan na lang ang magkaibigan at napagdesisyon ng umuwi na sa tinutuluyan nilang kondo. Halos 5 taon nang nagtatrabaho sina Freya at Belle bilang mga secret agents. Dahil sa kaibang galing at talino, madami na silang nagawang misyon na napagtagumpayan naman nila. Isa rin yun sa dahilan kung bakit mabilis silang nakilala sa mundo ng secret agents. Halos karamihan, nais makuha ang kanilang serbisyo. Dahil sa pagiging tanyag, limitado lang ang mga misyong tinatanggap na magkaibigan. Tanging yung malaki ang bayad at hindi nila pagsisisihan. Hindi man naging madali para kay Freya at Belle. Ang magsimula, nagpapasalamat sila sa kanilang sarili dahil hindi sila sumuko. Matinding paghihirap at sakripisyo ang inilaan ng magkaibigan mula sa pagsasanay hanggang sa tuluyan silang maging secret agents. At ngayon, napapakinabangan na nila lahat ng pinaghirapan nila noon. What do you want for dinner? Nakangiting tanong ni Belle nang makarating sila sa kondo. Ikaw na bahala. Hindi naman ako pihikan sa pagkain. Mabilis na sagot ni Freya bago pa salampak na naupo sa sofa. Mabilis na kinuha ng dalaga ang kanyang laptop at nagkutingting doon habang ang kanyang kaibigan naman abala sa paghahanda ng mga lulutuin. Naghanap na agad si Freya ng mga impormasyon tungkol sa kanyang target na maaari niyang magamit para maisakatuparan ang kanyang misyon. Sa kabila ng halos ilang oras na paghahanap, bigo siyang makahanap ng mahalagang impormasyon. Tanging pangalan at konting detalye lamang ang kanyang nakita. Bes, kain na tayo. Sigaw ni Belle. Kaya naman naitigil niya ang ginagawa at pumunta na sa kusina. Ba't ganyan mukha mo? Nagtatakang tanong nito. Wala akong mahanap na impormasyon tungkol sa target ko. Pag-amin ni Freya bago bumuntong hininga. I told you, hindi madali ang misyon mo ngayon. Oh, ano nang gagawin mo? Hindi mo na magagawa ang usual mong ginagawa noon. Mukhang wala na akong pagpipilian. Kailangan ko matanggap bilang kasambahay nila at doon magsimulang mangalap ng impormasyon. Sagot ni Freya. Napatango na lamang si Belle at hindi na muling nagtanong pa. Nagsimula ng kumain ng dalawa at nanatiling tahimik. Gustuhin mang mag-usisa ni Belle sa kanyang kaibigan, hindi niya na ginawa. Dahil alam niyang malalim ang iniisip nito ng mga sandaling yon.
Napaigtad sa gulat si Freya nang biglang magring ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong kinuha at napakunot pa ang kanyang noo nang makitang unknown number ang tumatawag sa kanya. Hello? Hindi mapakaling sambit niya matapos sagutin ang tawag. Hi, may I speak with Miss Freya? Masiglang saad ng isang babae sa kabilang linya. I'm speaking. Sino po sila? Ba't po kayo napatawag? I'm Jenny. Isa sa mga tauhan ni Mr. Nicholas sa bahay niya at nag-apply ka po bilang kasambahay, di ba? Sagot ng babae. Agad nanlaki ang mga mata ni Freya bago napatingin sa kanyang kaibigan. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Belle, ngunit hindi magawang magsalita. Yeah. Nag-apply nga ako. Good news! Tanggap ka na po, Miss Freya. Sambit ng babae na siyang nagpangiti sa kanya. Ite-text ko po sa yung address ang bahay ni Mr. Nicholas. At inaasahan po namin na pagdating nyo rito bukas. Pakidala na rin po yung mga gamit nyo dahil magsisimula ka na rin po agad bukas sa trabaho. Dagdag na sabi nito. Napahagat siya ng pang-ibabang labi para pigilan ang kanyang pagngiti. Maraming salamat. Saad niya. Nang mamatay ang tawag, agad siyang napatingin sa kanyang kaibigan. Hindi pa rin naaalis ang tuwa sa mukha ni Freya habang pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Sino yun? Kunot noong tanong ni Belle. Natanggap ako bilang kasambahay. Magsisimula na ako bukas. Excited niyang sagot. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa bagay na yan, Bes. Basta, huwag mong kalilimutang mag-ingat ha. Huwag kang mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Bukod doon, dadalawin pa rin naman kita dito. Sambit ni Freya bago muling magpatuloy sa pagkain. Hindi napigilan ni Belle ang mapatitig sa kanyang kaibigan. Hindi naman niya itatanggi na magaling talaga si Freya. Kaya nga ito kinatatakutan ng nakararami dahil sa taglay nitong lakas, talino at galing. Hindi lang talaga maiwasin ni Belle na kabahan at matakot. Lalo pa at alam niya kung sino ang target nito. Isang kilala at kinatatakutang mafia boss si Nicholas. Yun ang target ni Freya. Halos lahat ng nasa industriya ng secret agent, alam yun. At ang isa sa bumabagabag kay Belle ay bakit bigla na lamang naging target ang lalaking ito. Nang matapos si Freya sa pagkain, nagpaalam siya na agad pupunta ng kanyang kwarto para makapaghanda ng kanyang gamit. Imbis na takot at kabang maramdaman, pagkasabik at labis na tuwa ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Nang makontento sa mga gamit na dadalhin, agad na ring nahiga sa kama si Freya. Ilang minuto pa siyang tumitig sa kisame at nag-isip ng malalim bago siya nilamon ng antok at tuluyang makatulog. Grabe! Ang laki naman ng bahay na to! Namamanghang bulalas ni Freya. Marahan ang naging pagtingin niya sa paligid habang unti-unti siyang papasok sa bahay. Ngayon na ako nakakita ng ganito kagandang bahay. Dagdag na sabi pa niya. Mas lalo siyang namangha nang tuluyan siyang makapasok sa loob. Alam naman niyang isang mafia boss ang lalaki, pero hindi naman ibig sabihin nun malaking pera ang laging papasok sa'yo. Sunod-sunod na napalunok siya nang mapagtanto niyang hindi talaga basta-basta ang target niya. Ang makapundar na ganito kaganda at kalaking bahay, hindi madaling gawin. Maliban na lang kung isa kang negosyante at talagang bilyonaryo na. Good morning, Miss Freya. Nakangiting bati ng isang babaeng sumalubong sa kanya. Ako po si Jenny, yung nakausap niyo sa tawag kahapon. Pagpapakilala nito. Nice to meet you. Sambit naman ni Freya. Pagkatapos, pilit pang ngumiti. Kanina pa ako naghihintay sa'yo, pati na rin si Mr. Nicholas. Saad pa ni Jenny, na siyang nagpaseryoso sa mukha ni Freya. Sumunod po kayo sa akin. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nabalot ng kaba si Freya. Sa lahat na naging misyon niya,
Ngayon niya lamang ito naramdaman. At kahit anong pigil ang gawin niya, bigo siya. Madalas makita ng dalaga sa balita ang target niya, na ngayon ay magiging boss niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakaharap ni Freya sa personal, ang isa sa mga kilala at kinatatakutang mafia boss sa bansa. Napakagatlabi siya nang tumigil sila sa harap ng isang pinto. 3 beses kumatok si Jenny bago ito buksan. "Halika!" Anyaya pa ng babae. At walang nagawa si Freya kundi sumunod. Hindi niya maitatanggi na sasabik na rin siyang makaharap si Nicolas sa unang pagkakataon at mababakas yun sa kanya muka. Ang mga mata ni Freya natuon sa isang lalaki na nakatayo malapit sa bintana ng kwarto. Magkasalubong ang kilay nito at halatang seryoso. "Mr. Nicolas, nandito na po si Miss Freya." Sambit ni Jenny. Pagkatapos, bahagya pang tumungo. "Maraming salamat." Sagot ng lalaki. Bago bumaling ng tingin kay Freya. "Leave us alone." Utos nito kay Jenny, na agad namang tumalikod at lumabas ng silid na yon. Hindi pa rin inaalis ng lalaki ang kanyang tingin kay Freya. Mas lalong dumoble ang kaba niya sa titig ni Nicolas. Kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan habang pilit niyang inaalala ang pasikot-sikot ng bahay. Kung sakali mang magkaaberya siya ngayon dito, ay walang ibang nasa isip siya kundi ang mabilis na makatakas at makauwi ng buhay. "So, ba't mo tinanggap ang trabaho na to?" Biglang tanong ni Nicolas na siyang nagpabalik sa kanya sa ulirat. Sunod-sunod ang kanyang naging pagkurap at napalunok din siya. "Kailangan ko po ng pera." "I see." Tumatangutangong sambit ng lalaki. "Nasabihan ka na ba ni Jenny na ngayong araw ka rin magsisimula sa trabaho mo?" Tanong nito. "Yes, sir." Mabilis niyang sagot. "Mabuti naman. Kung ganon, makakaalis ka na. Kung may tanong ka pa, si Jenny na lang ang kausapin mo." Dali-dali namang lumabas ng kwarto si Freya. Halos magkarambola ang kanyang dibdib. Sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya, hindi niya maitatanggi ang kakaibang takot na naidudulot ng mga tingin ni Nicolas. Para bang anumang oras ay maaaring malagay sa kapahamakan ng buhay niya, kaya kailangan niyang maging maingat. "Oh, tapos na kayo mag-usap ni Sir?" Biglang tanong ni Jenny na nasa likod niya na pala. Halos mapatalon pa siya sa gulat. Bago agad nilingon ng babae. "Ah, oo." "Good. Ihahatid na muna kita sa magiging kwarto mo." Sambit ni Jenny. Nanatili lang nakasunod si Freya sa babae. Ang mga mata niya, nagmamasid sa paligid. Sinusuri ang bawat nadadaanan nila. Alam ng dalaga na wala siyang dapat sayangin na oras. Mas maganda kung madali niyang matatapos ang misyon na to. Bukod doon, hindi rin mapalagay si Freya. Alam niya kung gaano kadelikado ang pinasok niyang ito. At alam niya na hindi na siya pwedeng umatras pa. "Ito ang available na kwarto. Huwag kang mag-alala, malapit lang naman to sa kusina." Biglang saad ni Jenny. "Ayos lang, wala namang problema." Sambit ni Freya bago pilit nang umiti. "Maiwan na muna kita dito. Pumunta ka na lang sa kusina kapag natapos ka na sa pag-aayos ng gamit mo." Pagpapaalam ni Jenny bago dali-daling naglakad paalis. Pumasok naman siya sa kanyang magiging kwarto. Hindi pa rin napigilan ng dalaga ang mamangha dahil kahit ang kwarto ng kasambahay maganda rin. Kumpleto din sa kagamitan. Pabagsak siyang napahiga sa kama. Bago sunod-sunod na bumuntong hininga. Oras na para simulan ng plano. Mahinang bulong niya. "Kailangan mong magpadali, Freya. Hindi pwedeng maunahan ka nila." Saglit pa siyang nahiga sa kama bago nagdesisyong ayusin ang kanyang dalang gamit. Nang matapos, agad din siyang lumabas ng kwarto at dumiretso sa kusina. Kasi simula pa lang niya sa trabaho, kaya kailangan niya magpakitang gilas
para hindi siya paghinalaan sa mga magiging pagkilos niya habang nananatili siya sa bahay na ito. Mabilis na lumipas sa mga araw, habang nananatili si Freya sa bahay ni Nicolas, unti-unti niya ring inaalam ang bawat sulok. Maging ang pagsusuri sa mga nakakasalamuha niya, ginagawa niya rin, at labis din ang kanyang pag-iingat. Hi! Biglang bati na isang batang babae, dahilan para mapaigtad siya sa gulat. Ikaw pa ang bagong kasambahay? Nagtatakang tanong nito. Napatitig siya sa mata ng bata at masusing sinuri ang kabuuan ng itsura nito. Hindi may pagkakaila, nakahawig ng batang babae si Nicolas. Kaya naguluhan siya. Maya-maya pa, may 4 na bata pa ang lumapit sa pwesto niya. Kaya nabalot siya ng pagtataka. Ako po si Ivy. Pakilala ng batang babae. Sila naman po ang mga kapatid ko. Si Iris, Ismael, Isaac at Isagani. Dagdag na sabi nito. Napansin na agad ni Freya na magkakamukha ang mga batang nasa harapan niya. Kaya sigurado siyang magkakapatid ang mga ito. Hindi rin nagkakalayo ang edad nila base sa kanilang mga itsura. Pilit ang kanyang naging pagngiti. Ako naman si Freya. Nagdadalawang isip na pakilala niya. Mga anak kayo ni Sir Nicolas? Diretsong tanong niya sa mga ito. Sabay-sabay ang naging pagtango ng 5 bata bago bahagyang umiti. Doon na nasagot ang tanong niya na naging isang sampal sa kanyang muka. Sa sobrang tagal ng kilala ni Nicolas, hindi man lang nabalita ang tungkol sa pagkakaroon nito ng mga anak. Ang natuklasan ni Freya ngayon, isang malaking impormasyon na maaari niyang magamit para isakatuparan ang kanyang misyon. Kinagagala ka po naming makilala, Ate Freya. Sambit ni Iris habang nananatiling nakangiti. Kinagagala ko din kayo makilala. Teka, maiwan ko muna kayo dito ha. Marami pa kasi akong kailangan tapusing trabaho. Pagpapaalam niya sa mga ito. Hindi na hinintay ni Freya ang pagsagot ng mga bata dahil agad na siyang naglakad paalis. Dumiretso siya sa kanyang kwarto para pilit iproseso ang kanyang natuklasan at nag-isip kung paano niya ito magagamit para mas mapadali ang kanyang misyon. Mabilis na lumipas sa mga oras, may mga pagkakataon pa na nakakasalubong ng dalaga sa hallway ang 5 mga bata. Ngunit, tipid ng ngiti lamang ang binibigay niya sa mga ito. Hanggat hindi pa nakakaisip ng plano si Freya, balak niya munang lumayo sa magkakapatid hanggat maaari. What are you doing there? Kunot noong tanong ni Nicolas nang makita niya si Freya na nakalupagi sa lupa sa labas ng bahay. Is there something wrong? Dagdag pa nito. Halos mataranta siya sa kanyang pagtayo dahil sa biglaang pagsulpot ng kanyang boss. Hindi man lang niya naramdaman ang naging paglapit ng lalaki. Bagay na ipinagtaka niya. Wala naman po sir, nagpapahinga lang po ako. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Nicolas habang diretsyong nakatitig sa kanya. Ganyan ka magpahinga? Nakalupagi sa lupa? Nagtatakang tanong nito. Nabalot ng hiya si Freya pagkatapos ay agad na patungo. Opo. Tanging naisagot na lamang niya. Hindi niya maitanggi na may kakaibang dulot sa kanya ang presensya ng lalaki. Lalo pa at magkaharap sila ngayon. Ngayon lamang ito nangyari sa kanya. At kahit siya naguguluhan kung bakit niya ito nararamdaman. Have you met my kids? Biglang tanong ni Nicolas na siyang nagpabalik kay Freya sa kanyang ulirat. Sunod-sunod na naging pagtango ng dalaga. Nagkakilala po kami. Nung umaga. I see. That's good. Hindi ko na kailangan ipakilala ka sa kanila. Sambit ng lalaki bago naglakad papasok sa kanyang bahay. Nakahinga naman ng maluwag si Freya nang tuluyan na makaalis ang kanyang boss. Sunod-sunod ang kanyang
Mapagbuntong hininga at pilit inaalis ang kaba sa dibdib. Ilang minuto pang nanatili siya sa labas bago siya pumasok sa loob para tumulong na rin sa paghahanda ng hapunan. Ang mga tingin ni Freya hindi nakatuon sa kanyang ginagawa kundi sa paligid niya. Bawat isa sa kanyang mga katrabaho pinagmamasdan niyang maigi. Pilit sinusuri ang mga ito upang makakuha ng impormasyon. Daddy, samahan mo naman kami sa mall bukas. Biglang saad ni Ivy, nakapapasok lang sa kusina. Maya-maya pa, kasunod na rin ni Ivy ang 4 niyang kapatid at ang kanilang ama. Dumiretso ang mga ito sa lamesa at agad na naupo para hintayin matapos sa pagluluto sina Freya. Busy pa ako sa kumpanya, anak. Hindi ko kayo masasamahan. Sagot ni Nicholas. Napanguso naman ng 5 bata. At mababakas ang kalungkutan sa mukha ng mga ito. Pero matagal na po yung huling beses na lumabas tayo para mamasyal. Giit pa ni Ismael. I'm sorry mga anak. May mga kailangan na talaga ako asikasuhin bukas. Pagdadahilan ni Nicholas. Babawi na lang ako sa susunod na magkaroon ako ng bakanting oras, okay? Pwede po ba kaming magpasama sa mga kasambahay natin? Biglang tanong ni Iris. Saglit na natahimik ang lalaki para mag-isip. Ang mga mata niya natuon kay Freya na abala pa rin sa kanyang niluluto. Sa tingin ko, pwede naman. Umukit ang malawak ng ngiti sa labi ng 5 bata. Matapos marinig yon. Yehey! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Freya! Biglang tawag ni Nicholas sa kanya, kaya agad siyang lumingon. Pwede mo bang samahan sa mall ang mga anak ko bukas? Po! Ako po! Naninigurado niyang tanong, at hindi na itago ang kanyang pagkagulat. Yes. May iba pa bang Freya dito? Malamang ikaw. Sige po sir. Ayos lang. Nag-aalin lang ang sagot ni Freya. Labag man sa loob niya, wala na rin siya magagawa. Ang nasa plano pa naman ni Freya, umiwas muna sa mga bata, pero dahil sa inutos ng kanyang boss, mukhang masisira yon. Nabaling ang tingin ni Freya sa 5 bata na mababakas ang tuwa sa kanilang muka. Nang mga sandaling yon, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa na makakatakas pa siya sa pagsama sa magkakapatid. Kaya naman, tinanggap na lamang niya yon. Bukod doon, hindi rin matiis ni Freya na paasahin ng mga bata. Gayong tila sabik na sabik ang mga ito sa pamamasyal. Kinabukasan, maagang nagising ang babae dahil maaga rin sila aalis. Habang nasa kotse, abot tenga ang ngiti ng magkakapatid at sa hindi may paliwanag na dahilan, nakaramdam ng saya si Freya habang pinagmamasdan ng mga ito. Ate Freya, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayon. Biglang sambit ni Ivy. Matagal na po naming niyayaya si Daddy para gumala dito sa mall pero palagi na lang siyang busy. Nakangusong saad naman ni Isagani. Huwag kayong mag-alala, nandito ako para samahan kayo lagi. Sagot naman ni Freya pagkatapos bahagyang umiti. Talaga po? Magiliw na tanong ni Isaac. Oo naman, basta magpapaalam kayo sa daddy nyo. Hindi tayo pwedeng gumala nang hindi niya alam dahil ayoko pa mawalan ng trabaho. Natatawang sagot niya. Halos buong araw, naglibot sa mall sina Freya at ang 5 bata. Ang tanging naging pahinga lamang nila ay ang pagkain sa tuwing makakaramdam sila ng gutom. Labis na tuwa ang nararamdaman ng magkakapatid dahil kakaiba ang pamamasyal na ito kesa sa mga nauna nilang ginawa kasama ang daddy nila. Sa kabila ng saya at tawanan, bigla na lamang naging seryoso ang mukha ni Freya at mas naging mapagmasid sa paligid. Kanina pa kasi nararamdaman niya na may mga matang nakasubaybay sa kanila, lalo na sa mga bata. Kanina pa rin pilit hinahanap ni Freya ang tao sa likod ng mga matang nakamasid sa kanila. Ngunit bigo siyang makita ang mga ito.
Ate Freya, may problema po ba? Nagtatakang tanong ni Ivy nang mapansin ang itsura niya. Oo nga po, parang kanina ka pa po may hinahanap, ate. Sambit pa ni Ismael. Huminga siya ng malalim bago isa-isang tinignan ng mga bata. Kailangan na natin makauwi. Po, ba't naman po? Naguguluhang tanong ni Isaac. May mga nagmamasid sa inyo simula pa kanina. Kapag may nangyaring masama sa inyo, ako ang malilintikan sa daddy nyo. Mamamasyal na lang tayo sa susunod. Sa ngayon, kaligtasan nyo muna ang mahalaga. Walang nagawa ang magkakapatid dahil mabilis silang nabalot ng takot. Habang naglalakad papunta sa parking lot, mas naging alerto si Freya habang kasabay niya ang mga bata. Ang buong akala niya, makakaalis sila ng ligtas dahil nawala na rin ang mga matang nakamasid sa kanila, ngunit nagkamali siya. Sunod-sunod na naglabasan ng mga lalaki mula sa mga nakaparadang sasakyan at agad humarang sa dadaanan ng dalaga. Nakakakilabot ang ngisi sa labi ng mga ito, dahilan para mas lalong matakot ang 5 bata. Anong kailangan nyo? Kalmadong tanong ni Freya. Hindi man lang siya kakikitaan ng takot o pangamba. Wala kaming kailangan sa'yo, miss. Kung ayaw mo madamay, umalis ka na lang at ibigay sa amin ang mga batang yan. Seryosong sagot ng isang lalaki. Sino namang nasa katinoan ang susunod sa utos nyo? Nakangising saad ni Freya. Ano naman ang kailangan nyo sa mga batang to? Wala ka ng pakialam doon. Singhal naman ng isa pang lalaki. Huwag mong ubusin ang pasensya namin, miss. Maayos kaming nakikipag-usap sa'yo. Hindi napigilan ng dalaga ang kanyang pagngisi habang isa-isang tinitignan ng mga lalaking nasa kanilang harapan. Halos 10 lalaki ang nakapalibot ngayon kina Freya. Lagpas 20 pa ang mga nakatago. Malalim ang naging pag-iisip niya. Alam niyang hindi siya maaaring magpadalos-dalos sa mga kilos, lalo pa at 5 bata ang kasama niya, samantalang mag-isa lang siya. Magiging mahirap para sa kanya ang makipaglaban habang pinoprotektahan ang magkakapatid. Naramdaman ng dalaga ang paghawak sa kanya ng 5 bata. Marahan niyang binalingan ng tingin ng magkakapatid at mababakas ang takot sa mukha ng mga ito. Huling pakiusap, miss. Sambit muli ng lalaki. Saka ito marahang umabante. Ibigay mo na sa amin ang mga bata para hindi na tayo magkagulo dito. Malalim ang naging pagbuntong hininga niya. Patago niyang inabot ang kanyang cellphone kay Iris at kumindat pa bago hinarap ang lalaking humarang sa kanila. Make me! Matapang na saad ni Freya. Mas lalong naramdaman ng inis ng lalaki nang mapagtanto nila na hindi madadaan sa pakiusap ang kanilang kaharap. Ang mga tingin ni Freya matalim. Para bang anumang oras, handa na siyang makipaglaban. Kasabay ng isang malakas na pagbugso ng hangin, ang pagsugod ng mga lalaki papunta sa direksyon ni Freya. Natuon naman ang atensyon ng dalaga sa kalaban na mabilis na kalapit sa kanya. Inoobserbahan niya ang kilos ng mga ito at binabasa ang magiging pag-atake. Ate Freya, mag-iingat ko po! Nag-aalalang sambit ni Ivy. Hindi na nagawa pang sumagot ng dalaga dahil naging abala na siya sa pagsalag at pagsangga sa pag-atake ng mga lalaking nakalapit na sa kanya. Naging mabilis ang bawat kilos niya. Walang sinasayang na oras at kapag may pagkakataon, agad siyang gumaganti ng pag-atake. Dahilan para unti-unting mabawasan ang mga kalaban niya. Tanging daing at pagbagsak sa lupa ang maririnig sa parking lot. May mga pagkakataon pa na gumagawa ng ingay ang mga kamay at braso ni Freya at ng mga kalaban sa tuwing magtatama ang mga ito. Habang abala ang babae sa kanyang pakikipaglaban, hindi niya nakakalimutang magmasid sa pwesto ng 5 bata. Alam niyang hindi siya maaaring magpabaya. Lalo na at magiging malaking problema sa kanya kapag nakuha ng mga kalaban kahit isa sa mga bata.
Akalain mo nga naman na may isang katulad mo pala sa bahay ng Nicholas na yon. Hindi makapaniwalang sambit ng lalaki. Itutuloy pa ba natin to, Alan? Nag-aalin lang ang sambit ng isa pa. Nababaliw ka na ba, Jonas? Nandito na tayo. Aatras ka pa. Bukod doon, babae lang yan. Huwag mo sabihing natatakot ka sa isang babae. Muling napangisi si Freya habang pinapanood na magtalo ang dalawang lalaki. Ginamit yung pagkakataon ni Freya upang muling makalapit sa mga bata. Ngumiti naman si Iris na makalapit sa kanila si Freya. Isang senyales na nagawa niya ang dapat gawin. Padating na po siya, Ate Freya. Mahinang bulong ni Iris. Tumango si Freya bago muling bumaling ng tingin sa natitirang lalaki sa kanyang harapan. Huminga pa siya ng malalim bago naglakad palapit sa mga ito. Na hindi man lang siya napansin dahil hanggang ngayon nagtatalo pa rin. Di pa ba kayo tapos? Ilang minuto na ang nasayang sa ginagawa niyo. Tatapusin pa ba natin to? Magtatalo na lang kayo. Dagdag na reklamo niya. Para sa isang babae, matapang ka. Kung makikita mo naman, di ba? May maipagmamayabang ako. Nakangising sagot ni Freya bago bahagyang ngumiti. Mas lalo namang naasar ang mga lalaki sa harap ng dalaga at sunod-sunod na sumugod. Mas mabilis ang naging kilos ni Freya sa pagkakataong to. Ang tangi na sa isip lamang niya, matapos na ang lahat ng ito para makauwi na siya kasama ang mga bata. Napangiwi siya nang bigla siyang tamaan ng sipa sa kanyang sikmura. Mabilis niya rin yung binaliwala bago gumanti sa lalaki na katama sa kanya. Ilang beses sumuntok si Freya na hindi naman nagawang salagin ng lalaki. Ate Freya, sa likod mo! Biglang sigaw ni Isagani. Mabilis na lumingon ang dalaga at bago pa siya tamaan ng sipa ni Alan, nagawa niya na makaiwas. Tumalon sa ere si Freya, ngunit bago siya bumagsak sa lupa, nasipa niya ang lalaki sa leeg kaya tumilapon ito. Sino ka? Naguguluhang tanong ni Jonas. Di mo na kailangan malaman. Sagot niya at patakbong sinugod ang lalaki. Bago pa magawa makapag-react ni Jonas, nakalapit na sa kanya si Freya. Sunod-sunod na sumuntok siya. Ang ilan, nagawa pang salagin ng lalaki ngunit ang ilan ay hindi. Ate! Malakas na sigaw ni Isaac, dahilan para mabilis mapalingon sa kanya ang dalaga. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Freya nang makita niya ang isang lalaki na nakatayo sa gilid ng 5 bata. Mababakas ang galit sa mukha ng lalaki habang diretsyong nakatitig sa kanya. Napamaang naman si Freya nang bigla niyang makita ang pagtakbo ng mga lalaki. Kahit si Alan na parang kanina lang naghihimutok sa galit, bigla na lang nabalot ng takot. Are you okay? What happened? Seryosong tanong ni Nicholas nang makalapit sa kanya si Freya. Sinundan kami, sir. Mabilis na sagot ng dalaga. Ba't parang pagod na pagod ka? Ano nangyari sa mga lalaking yan? Kunot noong tanong nito. Napakagat na lang sa labi si Freya habang pilit nag-iisip ng idadahilan. Alam niyang hindi maaaring aminin ang lahat na nangyari. Hindi niya pwedeng gawin yon. Baka mabuko pa siya. Kaso nga lang, nasaksihan na ng 5 bata ang lahat. Daddy, umalis na tayo. Gusto ko na umuwi. Nakangusong saad ni Ismael. Ang daming bad guys dito. Sinira nila yung araw namin. Reklamo naman ni Ivy. Okay mga anak. Pumunta na tayo ng sasakyan. Sagot naman ni Nicholas at agad na sumunod ang kanyang mga anak. Muli siyang bumaling ng tingin kay Freya. Tell me everything later. Napatango na lamang si Freya at walang ibang nagawa kundi ang sumunod sa kanyang boss nang magsimula itong maglakad papunta sa kotse. Hindi rin naiwasan ni Freya ang mapailing habang naglalakad. Nanatiling tahimik ang dalaga sa buong biyahe. At tanging ang mga bata lamang ang nagkukwentuhan tungkol sa lalaki nakita nila. Nagpapasalamat si Freya dahil hindi nababanggit na magkakapatid ang tungkol sa pakikipaglaban niya. Dahil sigurado siyang hindi siya makakatakas
Sa pang-uusisa ni Nicolas, oras na malaman yon. Go to your rooms. Seryosong utos na lalaki sa kanyang mga anak nang makarating sila sa kanilang bahay. Sumunod naman ang mga bata. Samantala, naiwan sina Nicolas at Fria sa sala ng bahay. Nabalot ng kaba at takot ang dalaga habang patagong pinagmamasdan ng kanyang boss. Sa tagal na naging biyahe ni na Fria kanina, hindi man lang siya nakaisip ng dahilan kung sakaling magtanong si Nicolas sa nangyari kanina. So, ano nangyari? Seryosong tanong nito. Sunod-sunod na naging paglunok ni Fria. Parang natuyo ang kanyang lalamunan. Kahit gusto niya magsalita, wala namang lumalabas sa kanyang bibig. Halos kumalabog na ang dibdib niya habang nananatiling nakatitig sa kanya ang kanyang boss. May mga lalaki pong sumusunod sa mga bata kanina sa mall. Nagsalubong ang kilay ni Nicolas. Paano mo nalaman na sinusundan sila? Naramdaman ko po. Bukod dun, madali lang din po silang mapansin. Hindi inaasahan ng lalaki ang naging sagot niya. Sa kabila nun, nanatiling seryoso ang mukha nito. Ano ang nangyari sa parking lot? Sa isip-isip ni Fria, nasampal niya na ang kanyang sarili. Sunod-sunod ang kanyang naging pagbuntong hininga nang mapagtanto niyang hindi niya matatakasan ang tanong na ito. At wala na rin siya iba magagawa kundi ang umamin. Hinarang po nila kami. Gusto nila makuha mga bata. At di ka man lang natakot? Ilang lalaki na abutan ko dun Marahang umiling ang babae. Kaya ko naman po ipagtanggol ang sarili ko at ang mga bata laban sa kanila. Napatungo na lang si Fria matapos sabihin yon. Wala sa plano niya ang ipaalam sa kanyang boss ang tungkol sa mga kaya niyang gawin. At kung magpapatuloy ang kanilang pag-uusap, doon mapupunta yon. I see. Thank you. Biglang saad ni Nicolas na bahagya niya ikinagulat. Napamaang pa si Fria at napatitig sa lalaki. Akala niya magsasalita pa ito ulit. Ngunit agad itong tumalikod at naglakad paalis. Nakahinga naman ang maluwag ang dalaga at maya-maya, napagdesisyonan niya na rin pumunta ng kanyang kwarto. Napasabunot na lang si Fria sa kanyang sarili at pagkatapos, pabagsak na humiga sa kama niya. What the fuck are you thinking, Fria? Nilagay mo sa kapahamakan yung sarili mo, masisira pa ang misyon mo. Bulalas niya sa sarili. Mariin ang naging pag-iling niya, kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Naging malalim ang pag-iisip niya. Kailangan meron na siyang ibang plano kung sakali mang mabuking siya ni Nicolas. Wala sa plano niya ang pumalpak, kaya kailangan niyang maisagawa ito ng maayos, maging ang lahat ng kanyang pagkilos. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naguluhan si Nicolas tungkol sa kanyang bagong kasambahay na si Fria. Mukhang may tinatago ang babae sa kanya at malaking palaisipan ang tunay na pagkatao nito, lalo na nang matuklasan niya ang naging pakikipaglaban nito noon sa parking lot ng mall. Sir, sambit ng isang lalaki na humahangos na pumasok sa opisina niya. Ito na po ang dokumentong pinapahanap niyo. Nangunot ang noon niya nang makita ang laman ng folder. Ito lang? Pasensya na po. Yan lang ang nahanap namin. Huwag po kayo mag-alala. Patuloy pa rin po kami maghahanap at iimbestigahan ang pagkatao niya. Napabuntong hininga naman si Nicolas. Mas lalong lumawak ang paghihinala niya at pagtataka tungkol sa pagkatao ni Fria. At habang tumatagal, mas lalo niyang ginugusto na malaman to. Sino ka ba talaga? Bulong niya sa kawalan. Pilit na lamang tinuon ni Nicolas ang kanyang atensyon sa trabaho. Ngunit nabigo siya. Walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi si Fria, ang mukha nito, at ang mga nalaman niya tungkol dito. Naubos na ang oras ni Nicolas
at wala man lang siya natapos sa kanyang trabaho. Kakaisip niya kay Freya. Napaigtad siya sa gulat nang biglang magring ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong kinuha at nangunot ang kanyang noo na makita kung sinong tumatawag. Anong balita, Warren? Sir, hawak na namin ng 3 lalaki na kasama sa mga humarang sa anak mo noong nakaraang araw. Pumunta ka na rito para makausap mo sila. Kahit anong pamimilit ang gawin ko, ayaw nila magsalita. Mukhang ikaw ang kailangan para magsalita ang mga to. Sige, papunta na ako. Sagot ni Nicholas bago binaba ang tawag. Hindi na nagsayang ng oras ng lalaki at agad na nag-ayos ng kanyang sarili. Tutal, hindi rin naman makapag-focus si Nicholas. Pabor na sa kanya ang gagawin niya ngayon. Mababakas ang galit sa mukha niya habang naglalakad palabas ng kanyang kumpanya hanggang sa makasakay siya sa kanyang kotse. Makikilala ko kung sino ang nag-utos sa inyo para kunin ang mga anak ko. At hindi ako titigil hanggat di ko siya napapatay. Galit na sambit ni Nicholas sa mga taong nasa harapan niya. Lumapit naman sa kanya si Warren at ipinakita agad ang iba pang kasama nito. Sa isang abandonadong gusali nandun si Nicholas. Kasama niya ang mga tauhan. Bakas na bakas ang galit sa kanyang muka habang nakatitig sa 3 ito. Marahan ang kanyang paglalakad palapit sa mga ito at kitang-kita ang takot sa mata ng 3 bihag. Sige, tatanungin kita ulit. Isang tanong, isang sagot. Sino ang nag-utos sa inyo? Hindi na magkaintindihan ng mga lalaki at pilit sinusubukang makatakas mula sa pagkakagapos. Ngunit nabigo sila. Halos manginig ang katawan ng 3 lalaki habang nakatitig sa kanila si Nicholas. Wala po kaming alam. Kinakabahang sagot nito. Bahagyang umismid si Nicholas. Kung wala ka palang alam, tapusin nyo na. Wala naman tayo mapapala kung ganyan. Mas lalong natakot ang mga ito. Lalo na nang maglabas ng baril ang mga tauhan ni Nicholas. Tagaktak na ang pawis ng 3 habang pinipilit pa ring makalas ang kanilang pagkakagapos. Huling pagkakataon. Sino ang nag-utos sa inyo? Huwag niyong ubusin ang pasensya ko. Kung wala akong mapapala sa inyo, hindi ako magdadalawang isip na tapusin kayo dito. Nanatili pa ring tahimik ang 3 lalaki. Nakaukit ang matinding takot sa mukha ng mga ito at hindi na mapakali sa kanilang pwesto. Dahil hindi nakakuha ng sagot, naglakad na ang tauhan ni Nicholas palapit sa 3 lalaki para mas lalong mataranta ang mga ito. Walang ibang nagawa si Nicholas kundi tumitig sa mga ito at para bang tuwang-tuwa siya sa kanyang nakikita. Sasabihin ko na lahat ng nalalaman ko. Biglang bulalas ng isang lalaki. Gumuhit ang isang ngiti sa labi ni Nicholas. Good, madali akong kausap. Mabuti naman at naiintindihan mo yon. Sa tagal na ni Nicholas sa ganitong pamumuhay, alam niya na kung madadaan sa pananakot ang mga tao na nakakalaban niya. Hanggat maaari iniiwasan niya rin ang madugong gulo. Pero kung wala na siyang ibang pagpipilian, ginagawa niya na. Katulad ngayon, ramdam ni Nicholas na may tinatago ang 3 na nasa harapan nila. Kaya naman, madali lang para sa kanya ang takutin ng mga ito. Katulad ng sinabi ng lalaki, inamin nito ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa plano ng boss nila. Malaking impormasyon yun para kay Nicholas. Nalabis niyang kinagulat, lalong-lalo na nang mabanggit ang pangalan ng bago niyang kasambahay na si Freya. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang nalaman. Ang mga tanong niya tungkol sa pagkatao ni Freya, nagkaroon na ng mga kasagutan na hindi niya inaasahan. Sa kabilang banda, patuloy pa rin si Freya sa pagpapanggap. Sa mga nakalipas na araw, unti-unti nang napalapit sa kanya ang 5 bata. Wala yun sa plano niya. Ngunit wala rin siya ibang magagawa para pigilan yon kaya hinayaan niya na lamang. Ate Freya,
Hindi na po ba tayo pwedeng gumala? Nakangusong tanong ni Iris. Natatandaan mo pa ba yung nangyari sa atin noong nakaraan? Kailangan nating umiwas doon. Dahil kayo ang mapapahamak. Mas makabubuti kung nandito lang tayo sa bahay. Hanggat hindi natin nasisigurado na ligtas na ulit kayo kapag gumala kayo. Paliwanag niya pa. Nabubugnot na po kami dito sa bahay. Wala namang kaming magawa. Reklamo naman ni Ismael. Konting pagtitiis at pangunawa, okay? Mag-aalala lang sa inyo ang daddy nyo kapag pinilit nyo ang gusto nyo. Saad ni Fria. Wala namang ibang nagawa mga bata, kundi ang tumango habang nakanguso. Simula kasi nang may magtangka sa buhay ng mga bata, iniwasan na ni Nicolas ang pagalain ng mga ito. Pabor naman yun kay Fria para makaiwas na rin siya sa gulo at sa pakikipaglaban. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib niya. Dahil baka isang araw, magulat na lang siya na alam na ng boss niya ang plano niya. Nagulat na lamang si Fria nang mapansin na wala na pala sa harap niya ang mga bata. Ginamit niya ang pagkakataong yun para maglibot muli sa bahay at magkutingting ng kung ano-anong mga gamit. Nadaanan ni Fria ang opisina ng boss niya at isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Wala namang masyadong dumadaan dito. Mahinang bulong niya habang palingalinga ng tingin at nagmamasid sa paligid. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang pinto ng opisina ni Nicolas at dali-daling pumasok dito. Hindi na siya nagsayang ng oras at mabilis na hinalughog ang mga gamit doon. Nagbabaka sakaling may makita siyang impormasyon na magagamit niya. Iniwasan din niyang gumawa ng kahit anong ingay at mag-iwan ng bakas na may pumasok sa opisina na ito para maghalughog. Ang mga mata ni Fria natoon sa isang folder na nasa lamesa. Napakunot pa ang noo ng dalaga nang makita ang pangalan ng organisasyon niya sa unahan ng folder. Dahil sa labis na pagtataka, hindi niya napigilan ng sarili at binuksan ito. Matinding pagkagulat ang naramdaman niya habang binabasa ang impormasyon at detalye na nasa folder. Napatakip na rin siya ng kanyang bibig. Kung ganon, kasinungalingan ang lahat? Wala sa sariling bulong niya na mababakas pa rin ang pagkagulat sa kanyang muka. Isang malaking sampal ng katotohanan ang natuklasan niya na siyang nagpagulo sa kanyang isipan. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya noon biglang nagbago. At hindi niya na malaman kung ano at alin ba ang totoo na dapat niyang sundin. Akmang magpapatuloy pa sana si Fria sa pagkakalkal sa opisina nang isang malakas na pagsabog ang dumagundong mula sa labas ng bahay. Maya-maya pa nasundan na naman ang pagsabog. Dahilan para mabahala siya at dali-daling lumabas doon. Ang unang pinuntahan ni Fria ay ang kwarto ng 5 bata, kung saan natagpuan niya ang mga ito nakasuksok sa gilid at takot na takot dahil sa nangyayari. Sumama kayo sa akin. Hindi kayo ligtas dito. Halika na. Aligagang sambit ni Fria na agad namang sinunod ng magkakapatid. Ano pong nangyayari? Ano po yung sumabog? Hindi mapakaling tanong ni Iris. Hindi ko rin alam. Wag na muna yan ang isipin niyo. Kailangan natin makaalis dito. Kailangan natin makahanap ng ligtas na mapagtataguan nyo. Saad ni Fria. Nagpatuloy ang sunod-sunod na pagsabog mula sa labas ng bahay. Kasabay ng walang tigil na putok ng baril. Halos gumapang na sina Fria at ang mga bata para lamang hindi sila matamaan ng bala na diretsyong pumapasok sa loob ng bahay. Kahit ang mga kasambahay, nagkakagulo na rin dahil sa nangyayari at naghahanap na matataguan. Natatakot kami, Ate Fria. Naluluhang sambit ni Ivy. Shh, nandito lang ako. Pang-aalo niya sa mga bata. Sa hindi malamang dahilan, desidido si Fria na maprotektahan ng mga bata. Kung tutuusin, pwede siyang umalis kung gugustuhin niya, pero mas pinili niya ang manatili para masiguradong ligtas sa magkakapatid.
Ilang araw na ring napapansin ng dalaga ang pagbabago sa kanyang pakiramdam. Para sa mga bata at higit sa lahat para kay Nicolas. Pilit man niya itong binabaliwala, alam niya pa rin sa sarili niyang hindi ngayon magawang pigilan. Muling dumagundong ang sunod-sunod na pagsabog at sa pagkakataong ito, mas malapit na yun sa bahay. Malakas ang sigawan ng mga gwardya. Habang nakikipagpalitan ng pagbaril sa mga kalaban, mas lalo namang nataranta si Freya dahil hindi pa rin siya nakakahanap ng lugar kung saan maaari niyang iwanan ng mga bata ng ligtas. Bahagya pa siyang napaigtad nang biglang magring ang kanyang cellphone. Sa kalagitnaan ng paggapang niya, nagawa niya pa itong kunin at sagutin nang makita ang kaibigan niya ang tumatawag. "Belle, ba't ka napatawag? We have a situation here. Medyo busy ako." Sambit ni Freya habang patuloy ang paggapang. "What the fuck is happening there? Pagsabog at putok ng baril yung naririnig ko? Tama ba?" Tarantang bulalas naman ni Belle sa kabilang linya. "Hindi na yun mahalaga. Ba't ka ba napatawag?" "Pupunta na ako dyan para sunduin ka. Kailangan mo na makaalis sa lugar na yan. Mali tayo ng pinagkatiwalaan, friend. I know everything." Seryosong saad ni Belle. "Alam ko na rin ang lahat. Kanina ko lang nalaman. Bago magkaroon ng gulo dito." "Huwag ka nang magtaka kung sino ang sumugod sa inyo, kung alam mo na rin pala ang lahat." Saad ni Belle, bago sunod-sunod na bumuntong hininga. "Malapit na ako, mag-ingat ka." Dagdag na bili nito, bago pa binaba ang tawag. Nagpakawala ng malalim na hininga si Freya, bago mas binilisan ang paggapang. Nakarating na sa kusina ang dalaga at ang 5 bata. Isa-isa pang sinuri ni Freya ang magkakapatid, para masiguradong hindi nasugatan ng mga ito. "Magtago lang kayo dito, okay? Kahit anong mangyari, wag na wag kayo lalabas. Naintindihan nyo?" Seryosong bilin niya sa mga bata. "Paano po kayo? Paano si Daddy?" "Wag niyo akong alalahanin. Hahanapin ko ang daddy niyo at dadalhin siya sa inyo, okay?" Sambit ni Freya, bago pilit nang ngumiti. Hindi pa rin nawala ang pag-aalala at takot sa mukha ng magkakapatid, ngunit hindi na yun ang pinagtuunan ng pansin ng dalaga. Dali-dali siyang lumabas ng kusina at dumiretso sa sala kung saan may isang drawer na pinagtataguan ng mga baril. Wala ito sa plano niya. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian, lalo na't nalaman niya ang katotohanan. Walang pag-aalinlangang lumabas ng bahay si Freya. Halos mabalot na makapal na usok ang paligid dahil sa mga naging pagsabog. Ang ilan sa mga gwardya nakabulagta na sa lupa at ang ilan din naman na mga kalaban ay bagsak na. "Miss! Anong ginagawa niyo dito? Delikado dito!" Kunot ang sabit na isang gwardya na nakatago sa gilid ng pader. Sa kabila ng kaliwat kanang putukan, hindi yun naging alintana para kay Freya. Marahan siyang naglakad papalapit sa pwesto ng gwardya at tumabi rito. Nagulat pa ang gwardya sa inasta niya at hindi napigilang humanga. "Marami ba sila?" Seryosong tanong niya. "Oo, miss. Ilang van ang dumating at may sumunod pa mga kotse. Nasaan ang boss niyo?" "Papunta pa lang po. Hindi rin namin inaasahan ang pag-atake dito sa bahay. Ngayon lang to nangyari." "Focus. Hindi sila magdadalawang isip na patayin kayo. Kaya ganun din ang gawin nyo." Napamaang na lang ang gwardya nang biglang sumugod ang dalaga papunta sa pwesto ng mga kalaban. Wala nang pakialam si Freya kahit padelikado ang kanyang naging pagkilos. Ang tanging nasa isip niya lang, gusto niya na matapos ang gulong to. Sunod-sunod ang naging pagbaril niya nang may makita siya mga kalaban habang patuloy sa paglapit sa pwesto ng mga ito. Mababakas ang galit sa kanyang muka at wala na siyang pakialam kahit pa mga binabaril niya ay ang mga kasama niya sa kanilang organisasyon. Well. Pumapalakpak na sambit na isang matandang lalaki. Dahilan para mapatigil siya sa paglalakad. "Mukhang hindi ka na nagulat." Nakangiting sabi nito sa kanya. "Bakit mo ito ginagawa, Mr. Sandoval? Ba't umabot sa ganito?" "Wala ka ng pakialam doon, Freya. Ginamit lang kita para sa plano kong ito. At hindi mo na kailangan malaman ng lahat." Tumawa pa ang lalaki kalaunan. "Demonyo ka talaga! Niloko mo ko!"
Mas lalong naging malakas ang pagtawa ni Mr. Sandoval. Dahilan? Para mas lalong magalit si Fria. Maya-maya pa, isang kotse ang dumating. Humahangos na bumaba si Belle, na bahagya pang nagulat na makita ang kanyang kaibigan na nasa gitna. Bago dali-daling lumapit dito. "Itigil mo na to, tanda!" Singhal ni Belle. "Ikaw lang ang mapapahamak sa ginagawa mong to." "Bagay nga kayo magkaibigan. Parehas kayong mga inutil, kaya madali kayo mapaikot." Napakuyom lang ang kamao ng dalawang babae. Mabilis silang binalot ng galit habang nalilisik ang mga matang nakatitig kay Mr. Sandoval. Bigla na lang pumalakpak ang matanda na naging hudyat sa mga tauhan niya para muling magpaputok ng baril. Naging mabilis ang kilos ng magkaibigan para makaiwas at makapagtago sa mga puno. Mabuti na lang, malawak ang lupain sa paligid ng bahay ni Nicolas. At meron pa mga puno. Nagagamit ito ni Fria para makapagtago. "Huwag na kayo makisali dito. Pabayaan niyo na lang ako sa plano ko. Hindi kayo madadamay. Mananatili pa kayong buhay." "Asa ka, tanda?" Singhal muli ni Belle. Tanging galit at puot ang nararamdaman ng magkaibigan ng mga sandaling yon. Naging mabilis ang pagkilos nila. Walang pag-aalinlangan ang naging pagbaril ng dalawang babae. Kahit mga dati nilang kasamahan na mga kalaban nila ngayon. Kung kanina, hirap na makipaglaban ng mga gwardya ni Nicolas, ngayon naman sila ang mas nakakalamang sa tulong ni Belle at Fria. Hindi naman napigilan ni Mr. Sandoval ang kanyang galit nang mapagtanto na unti-unti na siyang natatalo dahil nauubos na ang kanyang mga tauhan. "Umaasa ka talaga na magtatagumpay ka sa plano mo? Kayong alam mo nandito ako? Para namang hindi mo ako kilala, boss?" Nakangising tanong ni Fria. "Bakit ba kinakampihan mo pa ang lalaking yon? May gusto ka ba doon? Di ko akalain may in love ka sa lalaking yon. Na misyon mo lang naman." Napailing na lang si Fria, kasabay ng sunod-sunod niyang paghinga ng malalim. Bigla na lang niyang sinugod ang matandang lalaki na mabilis na taranta at sumakay ng kotse. Nang akmang magmamaneho ito paalis, isang kotse naman ang humarang sa dadaanan nito. Bahagya pang nagulat si Fria nang makitang bumaba ng kotse si Nicolas. Magkasalubong ang kilay at diretso nakatitig sa kotseng sinasakyan ni Mr. Sandoval. "Sa tingin mo ba, makakaalis ka pa ng buhay sa lugar na to matapos ang ginawa mo? Di mo ata alam kung ano ang makakaya kong gawin at kung sino ang binangga mo. Huwag kang mayabang, Nicolas. Hindi ako matatakot sa isang tulad mo." Giit ng matandang lalaki nang makababa ng kotse. Tinutukan niya ng baril si Nicolas na hindi naman natinag. "Ikaw ang dahilan kung ba't namatay ang asawa at anak ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakipag-iganti sa'yo. Yun ba ang pagkakaalam mo? Ni hindi ko kakilala ang pamilya mo? Paano mo nasabing ako ang may kasalanan sa pagkawala nila? Dahil sa mga tauhan mo at nang kaaway mo si Jared na damay ang mag-ina ko. Kung hindi kayo nagkagulo nun, hindi madadamay ang asawa at anak ko." Singhal ni Mr. Sandoval. Bahagyang umiling si Nicolas. "Nakalimutan mo na ba? Mga tauhan mo ang kalaban ni Jared nun. Dahil gusto mo siyang patayin. Nagkataong nasa molde na mag-ina mo. Nang magkaharap ang mga tauhan mo at sina Jared, kaya sila doon nadamay. Tapos ngayon, isisisi mo sa akin ang nangyari? Wala nga ako sa mula mga panahong yon. Huwag ka nang magsinungaling. Hindi mo ako maluloko." Bago pa makakilos si Mr. Sandoval, nasa tabi niya na si Fria. Buong puwersang hinampas ng dalaga ang kamay ng lalaki, kaya nabitawan nito ang baril. Akmang sasabunutan ni Mr. Sandoval si Fria, ngunit mabilis itong nakaiwas at nasipa siya sa sikmura. Mabilis na bumagsak sa lupa ang matanda sa lakas ng pagkakasipa ni Fria. Inilibot ni Nicolas ang tingin sa paligid. Halos karamihan sa mga tauhan ni Mr. Sandoval nakabulagta na. Napatitig naman ang lalaki kay Fria na abala sa paggapos kay Mr. Sandoval.
Dito na magtatapos ang kasamaan mo, boss. Mukhang sa kulungan ka na pupulutin ngayon. No! Hindi pa ako tapos. Babalik ako at ikaw ang una kong babalikan. Malakas na sigaw nito. Napailing na lang si Freya habang pinagmamasdan na matandang lalaki. Huwag ka nang umasa, boss. Hindi ka na makakalabas pa ng kulungan. Maraming salamat sa lahat. Lalong-lalo na sa paggamit sa amin. Hindi ko yun makakalimutan. Malakas na sirena ng sasakyan ng mga pulis ang bumalot sa paligid. Mabilis na naglabasan ng mga pulis sa kani-kanilang sasakyan para dakpin si Mr. Sandoval at ang mga tauhan nito. Sinubukan pang manlaban ng iba, ngunit nabigo lang sila. Nakahinga naman ang maluwag si Freya nang sa wakas matapos na ang lahat. Napangiwi na lamang siya nang bumalatay sa kanyang katawan ang matinding sakit at pagod. Agad pang napaayos siya ng tayo nang makita niyang naglalakad palapit sa kanya si Nicolas. Mag-uusap tayo. Pero magpahinga na muna kayo. Saad nito, bago naglakad papasok ng kanyang bahay. Napailing na lang si Freya bago huminga ng malalim. Napatingin siya sa kanyang kaibigan na makikitaan ang pagtataka sa muka. Tara na. Sambit ni Freya bago naglakad papunta sa bahay. Nagdadalawang isip man, sumunod na lang si Belle sa kanyang kaibigan. Pagod at pananakit ng katawan ang kanilang nararamdaman. Kaya bagsak sila sa kamang dalawa. Nais pa sana magtanong ni Belle, ngunit hindi niya nagawa nang makitang tulog na ang kanyang kaibigan. Ilang araw pa ang lumipas matapos ang naging pag-atake sa bahay ni Nicolas. Sa kabila nun, bumalik na rin naman agad ang dating sigla ng bahay. Tila ba walang nangyaring gulo sa paligid. Kahit ang 5 mga bata, masigla at makulit na rin. Ngunit ang kaba ni Freya, hindi pa rin nawawala dahil hanggang ngayon, hindi pa rin sila nag-uusap ni Nicolas. Freya, tawag ng lalaki sa dalaga nang lumabas siya ng kanyang kwarto. Let's talk. Nagkatinginan pa si Freya at Belle at parehas na palunok ng wala sa oras. Marahang tumayo ang dalaga at naglakad palapit kay Nicolas. Kahit hindi sabihin ni Freya, kabado siya ng mga sandaling yon. Ayaw ng dalaga na matanggal siya sa kanyang trabaho. Dahil hindi naman niya maitatangging na palapit na siya sa 5 bata. Bukod doon, ngayon niya palang unti-unting natatanggap na may nararamdaman na siya para kay Nicolas. Follow me. Huminga ng malalim si Freya bago siya sumunod. Nanatili pa ring seryoso ang mukha ng lalaki nang makapasok sila sa opisina. Kaya hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Anong pag-uusapan natin? Alam ko na ang lahat. Ang tunay na pagkatao mo. Ang tungkol sa misyon mo na patayin ako. At ang nangyari sa organisasyon nyo. Hindi niya napigilang magtaka. Hindi niya man lang nakitaan ng galit ito. Gustuhin man niyang magtanong, hindi niya na rin ginawa. Maraming salamat sa pagprotekta sa mga anak ko. Wala akong pakialam sa naging misyon. Dahil alam ko na naging biktima ka lang din ni Mr. Sandoval. Bukod doon, wala ka namang ginawa sa akin. Ho? Hindi ho kayo galit? Naguguluhang bulalas niya. Bakit ako magagalit? Sa babaeng nagligtas sa mga anak ko. Ang sabi ng mga anak ko, ikaw ang nagdala sa kanila sa ligtas na pagtataguan. Nang may sumugod dito sa bahay. Bakas pa rin ang gulat sa mukha ni Freya. Ngunit ang titig niya, nakatuon sa nakangiting mukha ng lalaki. Ni hindi man lang magawang kumurap ng dalaga o alisin ang tingin kay Nicolas. Bigla na lang naramdaman ni Freya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Kasabay na pag-init ng kanyang muka, dahilan para mapaiwas siya ng tingin. May problema ba? Kunot noong tanong ni Nicolas. Wala po. Mabilis siyang napailing. Bukod doon, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Kinakabahan naman po ako eh. Mahina niyang bulong. Huwag kang kabahan. Hindi kita tatagalin sa trabaho. Bahagyang tumawa si Nicolas
bago tumayo at marahang naglakad palapit sa kanya. Napaatras na lang si Freya, ngunit nagpatuloy naman sa paglapit ang lalaki. Napamaang na lamang siya nang mapasandal siya sa pinto ng opisina. Dahilan para tuluyang magkalapit sila ni Nicholas. Maganda ka pala kapag kinakabahan ka. Nakangising sambit ng lalaki habang titig na titig kay Freya. I want you to stay here. Ano po ibig niyo sabihin? Gusto niyo po magtrabaho pa rin ako bilang kasambahay? No. I want you to be the mother of my kids. Saad nito habang diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Tila hinuhuli ang kanyang kiliti. Maya-maya, mapang-akit itong ngumiti sa kanya. Halos magkarambola ang dibdib niya sa bilis ng tibok ng puso niya matapos marinig yon. Matinding init din ang naramdaman niya ng mga sandaling yon at hindi na lang sa muka. Buong katawan niya na mismo. Parang mababaliw si Freya, lalo na't hindi pa rin lumalayo ang lalaki sa kanya, dahilan para maramdaman niya ang paghinga nito sa kanyang leeg. Sir, nagjo-joke po ba kayo? Hindi ko po kasi maintindihan eh. I like you, Freya. Hindi ko alam na mangyayari to. I never expected it. Pero nang makita kita isang araw, kakaibang paghanga ang naramdaman ko. Alam ko rin na iniisip mo ang kapakanan ng mga anak ko at handa kang gawin lahat para iligtas sila. At isa yun sa mga dahilan kung ba't nagpapasalamat ako sa'yo. Napapikit na lang si Freya nang bigla siyang yakapin ni Nicholas. At sa unang pagkakataon, hinayaan ng dalaga na lamunin siya ng nararamdaman niyang matagal niya nang pinipigilan. Ayaw niya mang sabihin, pero baka ito na lang ang pagkakataon niya. Kaya kukunin niya na ang pagkakataong ito para umamin sa lalaki. Gusto rin kita. I know. I can see it in your eyes. Kung gaano mo ako gusto. Pero pilit mong pinipigilan at binabaliwala. Wala ka ng dahilan para gawin yan. Lalo pat, wala ka na rin namang misyon. I'm sorry. Maya-maya ay biglang nag-init ang palibot ng mata ni Freya at kalaunan na paiyak na siya. Sa kabila ng pagkagusto ko sa'yo, mas nangibabaw pa rin sa akin na magtagumpay sa misyon ko eh. Di ko naman inasahan na mahuhulog ako sa'yo. Kahit yung totoo ikaw ang target ko. You don't have to say sorry. It's not your fault. Alam ko sa sarili ko na gusto kita, na mahal kita, at hindi ko kaya magalit sa'yo. Alam ko nahirapan ka din at naiintindihan ko yon. Mukhang hindi ko na nga ito mapipigilan. Natatawang saad ni Freya bago diretsong tumitig sa lalaki at kalaunan, niyakap ito. Ang gulo pero may isang bagay sa isip ko na malinaw. Mahal kita, Nicholas. Abot tenga ang ngiti sa labi ni Nicholas matapos marinig yon. Mahal din kita, Freya. Labis na tuwa ang nararamdaman ni Freya at Nicholas ng mga sandaling yon. Sa kabila ng panganib at gulong nangyari, isang pag-iibigan ang nabuo sa pagitan ng dalawa. Sinubukan mang pigilan, pag-ibig pa rin ang nagwagi sa bandang huli. Napapikit na lamang si Freya nang maramdaman niya ang paglapat ng labi ni Nicholas sa kanyang labi. Yun din ang araw na nagsimula ang masaya at matibay na pagsasama ni Freya at Nicholas, kasama ang 5 mga bata. Ang simula ng pag-ibig na hindi nagtagal na uwi rin sa kasalan hanggang sa mabuo ang kanilang masaya at nagmamahalang pamilya. Hindi man madali o maganda ang simula ni Freya at Nicholas, naging maayos naman ang kanilang kinahinatnan. Sa bandang huli, pag-ibig pa rin ang nanaig.
Masaya sila at yun ang mahalaga. Yun ang kanilang happy ending. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Alicia Alonzo, Miss Jovi, Rose Agsaulio, Gladys Mape, Edna Agihon, Sunshine Sotalbo, Merlina Aparta, Eugenia Sugayen, Beth Longno, Gigi Jennifer, Miss Rose, Inday Samante, Lenny Guevara, Tara Claire Ann, at Bing Nado. Maraming salamat po sa inyong lahat.